Ngayon, ako ay nagagalit. Ako ay napapamura. Pero iiwanan ko na kay Ilay yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na binabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pangpamudmod ng mga politiko. Lalo na si Speaker Romualdez na walang ginawa kung hindi mag-roadshow para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pumunta para sa patronage politics. Nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kung ipatuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya po tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Bakit? Ito ay anti-Filipino, pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Diba? Ito ay isang pagtatraidor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon, binawasan. Pero yung infrastructure, tinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayo lahat lumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Tinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso, tinagdagan ang sariling budget ng Senado, tinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang maglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, huwag na gawin! Ang management ng PhilHealth, sinokin! Sinokin! Ang 2025 budget, sinokin! Sinokin! Maraming salamat. Mabuhay na samang pugan at karapatan! Ipaglaban! PhilHealth natin! Huwag na gawin! PhilHealth natin! Huwag na gawin! Yan! Yan mga boss! Nandito kami sa Recto para kalampagin ang gobyerno natin. Yan! I-record nyo na to! Huwag nyo mga congressman! Ang taong bayan! Ayan na mga boss oh! Galit na ang taong bayan! Nandito kami sa Recto mga boss. I-share nyo to, i-share nyo. I-record nyo na, i-share nyo na to. Ayan na mga boss oh. Ayan. PhilHealth namin, wag na gawin. Yan o, takbo daw, urong daw, urong. O yan o. Ano? Inan yung mga congressman kayo, wag nyo nakawin yung PhilHealth namin. Ayan. Wag nyo nakawin yung pondo ng PhilHealth, wag nyo i-zero ang budget dyan. Galit na mga manggagawa. Galit na ang taong bayan. Mas magsiresign na rin kayo. Magsiresign kayo. Ikaw, Ledesma, CEO ng PhilHealth. Ang ina mo, mag-resign ka na. Herbosa, isa ka pa. Secretary of Health, tang ina mo, mag-resign ka na. Kayo mga congressman, hayop kayo. Ayan na, galit na yung taong bayan ha. Oh.
Magandang araw po sa inyong lahat. Yan. At masayang-masaya tayo dahil napakaraming pumunta dito sa rally natin. Yan. Para ipanawagan na ibalik ang pondo ng PhilHealth at labanan itong patuloy na panggagago ng gobyerno. Yan! Laban! Laban lang. Yan, laban sabi nga lang. ni Prof. Celo Magno, this is the most corrupt budget in the history of Philippines. Kitang-kita po yan no, sa pangungurakot ng mga politiko natin. Unang-una na si Speaker Romualdez at sa mga nasa House of Representatives na walang ginawa kundi magpamudmod ng ayuda. Samantalang tayong mga mamamayan patuloy na nagbabayad ng tax natin. Tama. Tapos, habang tayo patuloy na nagbabayad ng tax, yung binabayad natin, kinukurakot nila. Tama. So, nakakawala po talaga to ng dignidad. Tama! Kaya after 20 years, nandito na naman ako sa Mindoro. Magkakasama na kami ni Prof. Celo Magno. PhilHealth namin, wag nakawin.